Ganda ng araw. Good morning. Maayong buntag, guys. Gising na ako ng alas 6. Ako'y nagkaroon na ng aking quiet time. At oras para breathe in, breathe out. So, ganitong oras, maingay na dito sa probinsya sa Uganda. Kasi gumigising na ang lahat para magsaka at mag-araro sa bukid. So, ngayon, ang itatanim daw ng uncle ni Maring Sara ay mais. Pinabitbit sa amin yung mais. Oh. Wala kaming choice. Gumising kami ng umaga kasi kami yung nakatoka magbitbit ng puto ng mais. Eh, parang pula siya. So, dalawa dito, left tsaka right. Nag-aararo sila at pasikat na si Haring Araw. Sana ngayon ay makakita tayo ng araw. Kasi kahapon, sobrang dalang. Uy, baboy! Baboy! Baboy, oink, oink! Two. Yesterday was 4. Very soft. Yeah. And no trans. You who want to eat. Oh, yeah. We eat them. When they're baby, like a small one. So, sobrang aga pa, guys. Pasikat pa lang si Haring Araw. Yan sa likod ko, ang ganda, 'di ba? So, ayusin ko lang yung aking buhok. Grabe, antok na antok ako gabi, alas 9 ng gabi. Pagkatapos namin kumain. Ganda, guys. Sunrise. African mud hat. Flip ko lang yung camera. Parang painting. Parang hindi totoo. You left your hindi pa nga ready yung kalabasa. The sunshine is very nice today. It's about to come up. Good morning. Good morning. Sunrise. I need a short clip of this sunrise. I'm going that side. I think it's there. Ang ganda ng sunrise siya, katunog ng ibon, guys. Okay. So, time check, guys. It's 7:07 ng umaga. At ngayong araw, dapat kami ni Maring Sara ay pupunta sa palengke kasi mamamalengke kami. Pero, medyo malayo dito yung palengke. So, sasakay kami ng boda-boda kung meron kaming mahahanap na boda. Otherwise, nang bibisikleta kami papuntang palengke. Ang layo. Baka mamaya hindi namin maabot. Pero, ngayong araw, gusto ko makita yung buhay ni Maring Sara dito sa bukid. Lalo na ngayon na siya ay pinasok niya yung mundo ng content creating o yung pagbablog sa YouTube. So,
gusto ko ano sa inyo si Maring Sara ngayong araw para makita ninyo kung paano, kasi hindi masyado maraming vlogger eh. Wala masyadong vlogger dito sa Uganda talaga, hindi katulad sa Pilipinas na lahat tayo dyan vlogger na. Dito sa Uganda ko konti pa lang, compared sa ibang bansa ha, compared sa Pilipinas. And Maring Sara is one of the vloggers na naka-base sa Kampala at talagang pumupunta siya sa mga probinsya para ipakita yung raw and unfiltered na buhay sa isang probinsya dito sa Uganda, lalong-lalo na sa kanyang tribo at dito sa part ng north ng Uganda, which is the Soroti area. So ngayon, susundan ko siya, papakita ko sa inyo yung mga behind the scenes niya kapag nag-film siya ng kanyang mga content. So ang ganda ng background ko guys, syempre kasali na din to sa content ko, itong mga background, kasi papanoorin ko to habang buhay. Salamat Lord sa opportunity. But let's go. Tumupo talaga ako guys para siguradong makita ninyo. Hanapin ko lang siya. Ayun. So si Maring Sara, meron yan siyang daladalang meron siya dalang tripod. Etong tripod na gamit niya for almost 2 years now. Eto yung tripod na gamit ko nung nandito ako sa Uganda. And nung pauwi nga ako sa Pilipinas ay iniwan ko sa kanya. Dahil nakita ko na gusto niyang pasukin yung YouTubing or yung vlogging. So ngayon, akala ko na nagkahiwalay kami kasi nakilala ko siya, 800 pa lang yung subscribers niya. Ngayon magti 30,000 na siya. In just a span of almost 2 years. So akala ko, ako lang yung nagpupush sa kanya dati na mag-vlog. Baka hindi niya gusto, ganun. Baka hindi siya komportable. Pero guess what guys? She actually did it. Nung hindi kami magkasama, ay sobrang nabusy siya sa pagbablog. At nagamit niya talaga itong tripod na iniwan ko sa kanya. Naregalo din sa akin ng aking ate. Shout out kay Sheena, kay Ate Sheena, owner ng Sheena Bangkok Wardrobe. So ayan, habang sila yung nagsasaka. Takbo siya sa amang tripod eh. Kasi kinukunan niya ng film etong magsasaka, which is ang kanyang mga kapamilya lang din. So hawak-hawak niya yung tripod. So si Maring Sara, ang gusto niyang kunin ng mga content talaga is number 1 is yung kanyang buhay dito sa Kampala, Uganda as urban farmer. When you say urban farmer, farming, small time farming sa syudad. Paano nakaka-survive? Anong ginagawa nila? Lalo na kapag sa pagkain, paano ma-provide yung food with less expenses. And then other than that, ayan, ang buhay sa bukid, sa probinsya. So ngayon, yan ang kanyang tripod. And nagfi-film siya. Ayan. My uncle given you the measurement. Wow! Amazing. So ayan, tinuruan daw siya ng uncle niya kung gaano dapat kalayo yung This distance, the straight line, yeah, in between each should be this, like that. yes, yeah, And then the next line, it's like that. yeah, we give it this space. Wow. So now, but now I'm going to estimate, eyeball it. Eyeball. After making like 3, Yeah. I know now the size. And they don't have to be in straight. They have to be straightish. Straightish. So yung ibang kapitbahay dito sa compound nila Maring Sara, guys, katulad ng sinabi ko sa inyo kahapon, lahat yan ay kanilang family members. So bahay ng lola niya, bahay ng auntie niya, bahay ng pinsan niya, bahay ng uncle niya, ganun. And they call it all, sorry medyo magalaw, and they call it all one compound. Ayan.
So yun yung semento na mud hut. Bahay naman ng kapatid ni Maring Sara, si Lois. Then ang bahay ng tatay ni Maring Sara ay katabi nung kay Lois. Then yung kay Maring Sara, I believe nandun banda sa likod. May lupa din siya doon. Gusto niyang tayuan din ng mud hut. And then dito naman yung bahay ng kanyang lola. So habang kami ay nandito sa bukid at sinamahan ko si Maring Sara, si Salome naman yung pinsan ni Maring Sara na iwan muna sa bahay para magluto ng breakfast. At normally guys, yung pagkain dito ng breakfast hindi talaga heavy. Dahil nga sila ay na-colonize ng mga Briton at yung Briton ang pagkain naman nila, hindi naman sila makakanin. Ganun lang din ang kanilang breakfast. So yung breakfast dito mostly tsaa, tinapay, ganun. Or kapag ka local breakfast naman, tsaa, tsaka matoke, o matoke, katogo, chapati, ganun. So, ang pagkain naman, no, may abundance naman talaga sa pagkain dito sa Uganda, the Pearl of Africa. Dahil nga, maliban sa mataba naman yung kanilang lupa, ay talagang masipag naman sila na mag-alaga ng iba't ibang klaseng hayop. So, katulad na nakita nyo sa mga past episode natin, merong mga, hindi nawawala talaga yung kambing. Kahit sa syudad, may kambing, may manok, merong baboy, merong pabo o yung turkey. Pero hindi nila kinakain dito yung pato ha, o yung ano bang tawag sa pato. Hindi ko alam ang Tagalog ng pato guys, pero sa amin pato ang tawag namin. So yan yung tinatawag naman na duck sa English. Talagang sinabi ko sa English. Pero right now mga lalaki pa lang talaga yung gising. Hindi ko na alam kasi ang babae sa bahay, sa kusina. Ang mga lalaki naman nagsasaka. So mostly talaga lalaki. Nakita ko gising na si Tabitha. Si Tabitha naman, siya yung pinsan nila na nagluluto para sa mga lalaki. Pagkatapos magsaka, kakain sila. So si Tabitha yung magpe-prepare ng tsaa. Natutuwa ako sa mga puno nila ng orange. Kasi ang dami nilang puno ng orange dito. Kaya nga lang, hindi pa season. Si Maring Sara. So, ang mangyayari, lalagyan niya yan ng mais. Hey, they went to that side. I think the areas are finishing there. So what did they plant there yesterday? They didn't plant. Oh. I think that's a bit bushy. Idiot. Yeah, like they kill the horses. Okay, so ang tinatanim namin ni Maring Sara guys ay etong Naseko seeds, double coming, suitable for highlands, hybrid maize, best choice. So etong ganitong klaseng mga buto, mahirap siya kunin kasi doon pa talaga to kukunin sa may pinaka city talaga nila. But the main purpose of planting maize dito sa Uganda, unang-una is it is one of their staple food, which is yung posho o yung pinakakanin talaga nila dito sa Uganda. So once yung mais ay nagmature, iga-grind, and yun yung kanilang magiging harina na gawa sa mais, and then yun yung kanilang talagang pinaka-staple food every single day. So, pwede siya pang breakfast, pang lunch, pang dinner. Yung flour na yun mismo ng mais, pwede din siyang gawing porridge or lugaw nila dito. Other than that, this is also needed. Maize here is highly used for feeding sa animals nila.
Then, pangkain lang din, pang sugba, pang boil. Ang iba naman, kailangan silang supplyan for the sake na, ayan, for farming, for agriculture. So, imposible na hindi ka makakakita talaga dito ng maisan. Maisan is number one plant that you will see dito sa Uganda. So, ang ginagawa ko lang habang nagbubungkal si Maring Sara, nag-a-assist ako sa kanya, nilalagyan ko ng 2 buto, tapos tinatakpan ko ng lupa. Para at least matapos namin yung isang area dito mamaya bago mag-agahan. So, tara guys. Someone is tired. The vlogger, YouTuber Sarah Pedun did her piece of farming. From that stick, guys, that stick standing right there up to here, up to this line. But she needs to reach that tree, and she's just there sitting. But it's okay. You have done very good part there. So we wanted to make sure that Uncle is going to, you know, see that we did not sleep like city girls. Could choose to just be in bed. So ang tatay ni Maring Sara bumalik na dun sa garden niya, nandun sa likod, malayo. And then nag-uusap kami about dito sa puno na to, kasi this one here is the lemon tree, you guys. And etong lemon tree na to, ito yung galangal, ginagamit for tom yum soup ng Thailand. Ang ganda ng bunga niya, ang lalaki pero nasa taas. Kasi ginagamit nila to para sa tsaa. So, wala akong makita na bunga dito sa baba. But it's up there. Ayun, malalaki. Ayan, yan. Hanap tayo konti dito kung meron tayong makita. Actually, meron ako nakita kanina, pero ano siya, tawag na ito, hilaw. Saan yun? Pinapagalitan yung mga baka, guys, kasi hindi nasunod. Gustong kumain ng kumain. Eto, merong bunga po. Meron dito. Ayan. Pwede siya pang... Actually, eto, pwede na yun eh. Ayan. Pero ang sarap niyan kapag ka nagtsatsaa. So, medyo sumikat na si Haring Araw. Hindi pa sila tapos sa pag-aararo. At itong 2 baka siguro ay pagod na. At sila ay kumakain. So, napapagalitan sila. Ikaw, ba't ka kumakain? Ginagano na ng uncle ni Maring Sara. Bakit ka kumakain? Hindi pa oras ng kainan. Trabaho pa ngayon. Sige, araro. Tawa na tawa si Maring Sara kasi tinatranslate niya sa akin yung sinasabi nila sa baka. So nagpaplano si Maring Sara, guys, kung ano yung gagawin niya dito na part. Kasi sabi niya, dyan niya daw itatayo yung kanyang bahay. So ayun siya. Ayun. So, ang baka, maliban sa ginagamit nila yung baka dito, guys, pang saka, pang araro, another use ng baka talaga is pang regalo sa mga kasal, mga dowry. Kasi sa kanilang kasalan dito, meron silang tinatawag din na dowry. So, dito sa mga villages or probinsya, baka yung mga binibigay din, ano. And, syempre, kapag may mga handaan, malaki sila dito maghandaan, guys. 300 people, maliit lang yan kapag merong mga kasalan. 300 na katao pataas. So, imagine ilang baka yung maiihaw nila. And also, other than that, kapag meron silang mga holidays, mga katulad ng Pasko at saka New Year, kung saan nagsisiuwian lahat ng mga kamag-anak, pinaprepare din nila yung karne ng baka. At
yung kanilang napaka-preskong gatas ng baka ay galing din po dito sa kanila mismong ginagamit sa pagsasaka. So meron silang parang koral, ang tawag natin sa atin, na kung saan doon nila nilalagay yung kanilang mga baka. Mamaya kapag merong milking na magaganap, magkukolekta ng gatas for this week na iinumin, titingnan natin. And also, para makita naman nyo yung style ng koral nila dito sa Africa. Ayan. Pero taas na po ang sikat ng araw. Masaya ako kasi kahapon medyo matakaw si Haring Araw. But, ngayon meron tayong enough sunshine. Let's take it inside guys together. Harapin lang natin si Haring Araw. And, ang sarap ang meditate dito sa Africa kasi napaka-presko ng hangin. Napaka-presko ng ano. Maliban sa hangin, maamoy mo yung tae ng baka at tae ng kambing. Okay na din yan, goods. Organic pa din naman yun. So, wala tayong problema. Iniwan ni Maring Sara ang gamit niya. Sinundan niya yung kanyang uncle. Pero maupo muna ako dito habang nag-aantay, guys. Wala pa talaga, hindi pagising yung lola ni Maring Sara eh. Guys, time check 8:30 ng umaga. At ako po'y naglakad-lakad muna at enjoy ko itong simoy ng hangin. Napansin ko guys, meron talaga silang mga kumakalat lang dito na tanim na hindi naman talaga nila sinadyang itanim. Katulad nga nito, sa gilid ko, meron ditong tumpok ng kalabasa. So, nakikita nyo, dalawang klase ng African mud hat. Wait lang guys. Merong dalawang mud hut sa likod ko. Basically, itong isang maliit sa gilid ko sa left side. Ito yung kanilang kusina. Kita nyo ba guys? So, nag-e-enjoy ako kapag nakikita ko sila na sobrang busy dito sa kanilang kusina. Dahil nga, sobrang, alam niyo yun, very, very amazing to see such kind of way of life. Napaka-raw, napaka-simple, napaka-basic. And, yeah, to have this kind of, to witness this kind of way ng pamumuhay. Talagang sobrang nakaka-amaze. And this one naman, itong sa right side ko, ito naman ay bahay ng pinsan ni Maring Sara. So basically, yung ginamit lang dyan na yung materials na talagang binili ay etong kanyang pinto na gawa sa iron sheets o yung tinatawag natin na sin sa amin sa Bisaya. Pero lahat yan guys, kahoy na kahoy, pinato yung dahon, ang kanyang pinakapader mismo ay gawa sa putik at saka dumi ng baka. So, sobrang amazing. And then sa labas, meron lang siyang maliit na lamesa, maliit na upuan kapag gusto mong magmuni-muni. So, napakagandang pagmasdan, di ba? At 8:30 ng umaga, sobrang healthy ng sunshine at hangin. Dito talaga, guys, sa probinsya ng Africa. Medyo sinisipon lang talaga ako sa sobrang lamig dahil malamig na ilang araw na. Pero so far so good naman. So inaantay na lang namin yung aming tsaa para makapag-agahan na tayo, makapag-almusal ang all. And then kami ni Maring Sara ay pupunta sa mga baka para mangolekta ng gatas ngayon. Kaya tapos na sila sa pag-aararo guys. So babalik na sila sa koral. Puntahan nga natin muna. Alright.
Tapos na si Maring Sara at sinamahan ko lang ang uncle ni Maring Sara para ihatid yung baka kasi gusto kong makita yung pagtanggal nila ng bakal na ginagamit pang araro. Ay, eto pala ay soya beans. Eto pala ay yung baka ng soya beans, guys. Sarah, this is where they store soya beans? Soya beans will be made into soya flour. Soya milk? Oh, we used to growing up, we used to take a lot of soya milk. Uh-huh. So, you're done filming. The content creator Sarah Pedun did 2 jobs at one time. Nag-garden siya, nagtanim ng mais, she plowed the field, and then she did her content. So, they might be wondering how YouTubers manage in Africa, content creating plus the work. That's how it is, you guys. So she moves a lot with her tripod. Kita nyo naman. I'm glad I have my tripod. How long now with you? 2 years, almost 2 years now. Since you left. Yeah, I used it for, I think I used it for 1 year. Then I left. Yes. Then you continued for 2 And years. this makes it easier because I can Very. just be minding my business. Yes. Like doing what I'm doing at the time. And it's all set up. Yeah, so I get raw footage. Hey, that one is, it's a gift by the way from Ate Sheena. So you shout her out. Thank you so much, Atishina. Thank you so much. You've made my work is very easy right now. And it's one of her treasured accessory in I vlogging. always move with it. Even with the bag. Looks dirty now. I know Sheena will be happy. Yeah, thank you so much, Sheena. Thank you so much, Atishina. And see you soon daw. See you soon. Yeah, Philippines. Yeah, I know. She almost forgot to say see you soon. She said she's going to sell her maize from the garden to go Yes. to Philippines and sell her baboy. Yeah, that's Don't sell the baboy, it's not yours. Baboy and even the people just to come to the Philippines. So look at her, guys, she's ready. I came, it was cold when I came. Yeah. It's warm. Now it's warm because Gardening warms you up. you did your work. And outfit for today, wale wale. Yeah. Wale wale dress. Woohoo! This one needs to be moving to New York to model. Not here. But I think you will choose. In the village. Yeah, I think you will choose Uganda. That's very true. Because those ones, they might look easy in the limelight. But I think they have a hard time behind the camera as well. Yeah. They are not supposed to eat. Sometimes they work until morning. Ay! Yeah, so I know some of them feels bad. Alam ko iba sa inyo na nasasaktan para sa mga baka, pero that's their raw and unfiltered life here in Uganda, you guys. And like I said, ipapakita ko lang sa inyo kung ano talaga yung nakaugalian nilang ginagawa nila dito, na walang filter, walang script. So ngayon, pabalik na kami ni Maring Sara sa bahay. Kami kakain ng aming almusal. Medyo gutom na. So yung bahay ng uncle niya is modern. Pero sabi ni Maring Sara, gagawa daw siya ng sarili niyang bahay na gawa sa kahoy at putik at dumi ng baka. Kasi yun yung gusto niyang tirahan. Hindi niya gusto itong modern house. So tara, magtsaa muna tayo at ang lamig po ng hangin. Let's go.